Magandang araw sa inyo mga kaimas, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon, gabi, kung saan man kayo naroon. So meron tayong Toyota Fortuner engine wash tutorial, Toyota Fortuner 2017 model. Ayan, para sa mga nakapanood dito ng mga tutorial ko, maraming salamat sa inyo. Paabutin nyo hanggang dulo, lalo sa mga baguhan kung gusto nyo matuto ng DIY or engine wash. So, ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan sa 2017 model Toyota Fortuner engine wash? Bago kayo magbasa ng makina, syempre meron kayong mga dapat yan ingatan. Papakita ko sa inyo. So, ayan mga kahimas, mga dapat nyo ingatan sa Toyota Fortuner bago kayo magbasa or maghugas ng makina. Okay? Syempre, ang ingatan nyo dyan yung kanyang computer box. Yan, pangkaraniwan talaga yan. Hanapin nyo computer box. So wala po rito ang kanyang computer box. Okay, so nasa loob po ang kanyang computer box. Gamit tayo ng flashlight. Ayan, nasa loob. So nasa ilalim siya ng dashboard. Ayun po yung driver. Sa passenger, kanang bahagi. Okay, so meron po yung cover na plastic sa ilalim. Ayan, akin lamang pong tinanggal. So andito siya mga kaimas sa ilalim. Ito siya mga kahimas. Ayan, yung maraming socket terminal. So ito mga kahimas, yan, yung box na yan, yan yung kanyang computer box or ECU. Okay, so nasa ilalim siya. Ayan mga kahimas, tandaan nyo lang, Toyota Fortuner 2017 model. Ang kanyang computer box ay nasa loob ng sasakyan. Okay? Ayan. So yun mga kahimas, nakita nyo kung saan nakapesto ang kanyang computer box. Syempre para malaman nyo ang model ng sasakyan, kung wala ang papeles, malalaman nyo po yung sa seatbelt. Ayan, sa etiketa ng seatbelt, dyan nyo po yung malalaman. Okay, yung kanyang year model dyan sa kanyang seatbelt. Ayan, meron yung etiketa dyan. Dyan nyo po makikita ang model. So yun mga kahimas, depende po sa mga sasakyan yan. Meron po mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ng sasakyan. At meron din po mga sasakyan na ang kanyang computer box or ECU module ay nasa loob ng makina. Okay? So para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Meron po ako dyan mga Subaru, Vios, Honda Jazz, Honda City, SIR, Lancer, Montero, Fortuner, Nissan Navara, Ford Wildtrak. So dito mga kahimas, dapat yung ingatan rito yung kanyang insulator or insulation. Yan, so hindi po yan ini-spray ng pressure water dahil pwede po yung masira, dahil yan po ay gawa sa manipis na foam at lawanet or tela. Okay, ang insulator po ay protection po yan sa init ng makina para po hindi masira ang top coat or ang pintura ng sasakyan. Okay, sa protection po yan based on my experience. Then yun mga kahimas, ang pwede nyo po tanggalin to, yung kanyang cover. So meron po yung dalawang tornilyo mga kahimas dito sa Toyota Fortuner 2017. So akin lamang po tinanggal, then hinila ko lang pataas. So merong ibang sasakyan na walang tornilyo, so hinihila lang po yung pataas. Okay, so ginagawa ko to mga kahimas para malinis ko at ma-blower ko ng maayos yung kanyang mga terminal socket sensor. For example mga kahimas, ganito yan, nakakabit yan. Mag-i-spray kayo ng pressure water kung sakali maghuhugas kayo mga kahimas, no? Mag-i-spray kayo ng pressure water at tamaan pa rin po yan ng tubig. Ayan, yan sa gilid, tatamaan pa rin po yan at pwedeng mabasa po yung kanyang mga socket terminal sensor. Ayan, ang masama nun ay hindi nyo maboblower ng maayos, kaya pinakamaganda, tanggalin nyo na yung cover. Okay, tanggalin nyo yung cover para malinis nyo na maayos yung kanyang area.
at mablower nyo ng maayos yung kanya mga terminal socket sensor. Okay? Then kapag kayo ay naghugas or nagsabon, iwasan ninyo maputol ang kanyang mga socket cable. Okay? Yung mga cable niya, at iwasan nyo rin na mahugot yung kanyang mga terminal socket sensor upang hindi magkaroon ng check engine. So nagiging sanhi po yan ng check engine, ang pagkaputol ng mga cable at ang pagkahugot ng mga socket sensor terminal. Okay? Sa inyo, no? At imikis naman po na ganito, meron po siya mga langis, ayan, mga kahimas, ayan, ang kapal. Okay, dumi. Pwede kayong gamit ng kerosene or WD-40 bago kayo mag-spray ng pressure water. Okay, syempre mga kahimas, kasama rin to sa paglilinis ng kanyang plastic cover, harap at likod. Ayan, tabi muna natin. Then mamaya mga kahimas, gagamit tayo ng aluminum cleaner para dyan sa aluminum hose. Okay, meron po niya sa mga online. Okay, Lazada or Shopee, basta search nyo lang aluminum cleaner, meron po nyan. Okay, at after nyo gamitin ay itabi ninyo dahil pwede po yan makasama sa kalusugan ng bata. Okay, aluminum cleaner, ibig sabihin nyo pang aluminum lamang po siya, kaya iwasan po ninyo na i-apply sa ibang parte. Pang aluminum lamang po. Okay, yan, para sa mga baguhan. Ayan. Then, so yun mga kahimas, bago tayo mag basa ng makina, atin mo na siyang paandarin. Okay, bago tayo magtanggal ng negative at positive ng battery para mawala talaga lahat ng connection ng kuryente. Sa paandarin muna natin, check natin yung kanyang gauge. So ayan, syempre bago kayo magsusi or magpa-under ng makina, make sure na yung kanyang gear or cambio ay naka-parking or sa manual ay naka-neutral. Ayan mga kahimas, klarado po sa inyo, siguro sa inyo, no? So ayan, andarin natin. Okay, first click 1, 2, 3 yan mga kahimas. Then yung pangatlo, under na yung makina. So normal po yan na makikitaan nyo ng sign na helicopter or engine check engine, normal po yan. Okay, so kailangan mawala yan mga kahimas kapag kayo ay nagpa-under na. Pa-under na natin mga kahimas, no? System activated. So ayan mga kahimas, so maingay lang yung makina. Ito muna natin. So ayan mga kahimas, no, walang check engine. So kailangan mga kahimas, after ninyo mag engine wash, ganyan pa rin ang kakalabasan ng kanyang gauge. So wala siyang check engine, kailangan ganyan pa rin. At if in case na mayroon dyan lumabas na check engine mga kahimas, after nyo mag engine wash, double check nyo muna yung kanyang mga terminal socket sensor, baka nahugot lang or may naputol kayong cable. Katulad ng nangyari sa akin, naputulan ako ng cable ng alternator, kaya nagkaroon ng check engine, pero okay na po. Okay, so kung okay naman ang lahat mga kahimas, pero may pa rin check engine, wala na kayong ibang dapat gawin kundi tumawag ng mekaniko. So yung mekaniko na merong scanner, sila yung dapat nyong kontakin or magpa-service kayo sa mga mekaniko na merong scanner. Okay? Bakit kanya merong scanner? Kasi po mahirap hulaan yung dahilan ng pagkakaroon ng check engine sa loob ng makina. Marami po yung mga sensor or mga cable. So mahirap hulaan, mahirap manghula, mahirap gumastos, bili ka ng items or bibili ka ng items pero hindi pala yun yung nagiging sira. Kaya pinakamaganda, tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner, na marunong gumamit ng scanner. Yan, para sa mga baguhan, para magkaroon kayo ng idea. Okay? Magaling! Lalo ka nilang makukursunadan! Sana all. Ayan mga kahimas. So wala siyang check engine, patayin na natin.
Then magtatanggal tayo ng battery ng negative connection at positive connection. Yan natin. Yeah. Ayan. So eto na mga kahimas, okay na yung kanyang positive, negative at positive. So tanggal na siya. Okay, yung connection. Ayan. At gagamit syempre tayo ng pressure water. Mga kailangan natin pressure water, blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Okay. Car shampoo. Kung wala kayong car shampoo, pwede naman Joy. Ang detailing brush. Kung wala kayong detailing brush, pwede naman paint brush. Meron niya sa mga hardware palengke. Wash mitt, microfiber towel, foam, pansabon, kahit alin dyan meron niya sa mga palengke syempre, di ba? Okay, so yun lang mga kahimas, no? At unang-una, bago kayo mag pasa ng makina, syempre kailangan naka-apron kayo. Gamit kayo ng apron para maingatan ninyong magasgasan ng inyong mga belt or mga susi yung kanyang top coat or pintura ng sasakyan. Chrome headlight material. So hindi lang makina ang ating ingatan, pati ang labas ay ating pangangalagaan para matuwa si client at bumalik at dumami yung ating mga customer. Yan para sa mga car wash owner, mga baguhan dyan, or mga car wash boy na mga baguhan at sa mga gusto mag DIY. Para meron kayong matutunan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. So ayan mga kahimas, no, after kong mag-spray ng pressure water, gumamit ako ng aluminum cleaner para sa mga aluminum. Then gumamit ako ng engine degreaser sa lahat ng panel, plastic, rubber, top coat. Then sa chrome, gamitin ako dyan ng chemical. Ayan, sa hood, kasama rin po yan sa paglilinis ng hood. Okay, sa engine wash. So ito yung natapos ko na mga kahimas. Syempre ayun yung kalahati, the difference, di ba? Ang ating engine wash tutorial. Ayan. Okay, so make sure mga kahimas na ingatan ninyo lahat ng mga sensor socket na maputol, yung mga cable. Okay, ingatan lamang po ninyo para po hindi magkaroon ng aberya o magkaroon ng check engine ang inyong sasagawang engine wash. Then mga kahimas, kapag kayo nag-apply ng engine degreaser, kailangan meron kayong face mask or face shield para maproteksyonan ang inyong mata, ilong, syempre yung inyong kalusugan. At gumamit kayo ng apron. Ayan, para if in case na nagkukuskus kayo sa makina,
maiwasan ninyo na tumama yung inyong metal na bagay sa top coat or pintura ng sakyan or sa mga chrome para maiwasan magasgas dahil nakakahiya sa customer. Okay? Sana nagkaroon kayo ng konting idea sa aking tutorial. Mga kahimas. Ako'y labis-labis na nagpapasalamat sa iyo, konti na Ramon. lang, tapos na yung ang kanyang hood. Then tayo naman ay magkasabon na ng makina. Mga kahimas, after kung mag-apply ng degreaser sa buong area, tayo naman ay magkasabon gamit ang wash mitt. So pwede naman foam or microfiber towel, kahit alin dyan pwede. At brush, paint brush or detailing brush, pwede po yan kahit alin dyan. Okay? So iwasan po ninyo na maputol yung mga cable or mahugot yung mga sensor socket terminal upang di magkaroon ng aberya or check engine ang makina or ang gauge. So ayan mga kahimas, para sa mga baguhan, gagamit tayo ng microfiber towel, foam or wash mitt, pwede po yun, panglinis ng insulator. Okay, so huwag po gagamit ng pressure water sa insulator dahil pwede po yung masira katulad dito na sa picture. Okay, so kaya wag po kayo mag-i-spray ng pressure water sa insulator. So ganito lang mga kahimas, microfiber towel at sabunin nyo lang, then pigaanin nyo ng maigi, then ihagod nyo sa insulator. Okay, so ganito lang yung mga kahimas. So ganyan mga kahimas, okay? Ang tamang procedure. So ganyan po yung procedure ko, ewan ko po sa iba. Pero iniiwasan ko po rito ay masira yung insulator. So kailangan ganun lamang po, ulitin nyo lang hanggat makuha yung dumi sa buong area ng insulator. So mga kahimas, banlawan nyo lang yung insulator, yung basahan, and pigaan nyo ng maigi. Huwag kayong mag-spray pressure water, mali po yun. Makakasira kayo ng insulator. Okay po ba, di ba? Kailangan po lahat yung buong insulator malinis nyo. So, ganun ang procedure lamang po mga kahimas. Napakadali lang, di ba? Kaysa makasira kayo ng insulator. Nakakaya sa customer.
ito na mga kahimas. So after natin mag-blower, kailangan mag-blower ninyo na maayos lahat ng mga terminal socket sensor. Okay? So lahat ng mga sensor, yan, socket sensor, kailangan ma-blower ninyo na maayos at iwasan ninyo na maputol. Then tsaka nyo ikabit yung kanyang positive at negative ng battery bago nyo paandarin. Okay, so paandarin na natin. Yan, so paandarin muna natin susi. Paandarin natin. So kailangan walang check engine. Yan. So may sounds, baka makapiright tayo. Paandarin natin mga kahimas. First click, hayaan muna natin na umilaw ang kanyang gauge. So paandarin na natin. Yung napakagaling mga kahimas. So walang check engine ng mga kahimas, kitang-kita nyo naman. Maganda yan, bata. So Pinahanga mo. mga kahimas, then parking sign. Ayan. Yun na ba? So normal. So wala na lang naging aberya sa ating sinagawang engine wash tutorial nitong Toyota Fortuner 2017 model. Okay? Yan, gana. Yan natin. So, okay siya mga kahimas. So, maingay. Tayo sa loob. Yeah. So naandar po siya mga kahimas. Bombahin natin. Okay. So wala nang naging aberya ang ating isinagawang engine wash mga kahimas. So yun mga kahimas, no, para sa mga baguhan, no. Para sa mga baguhan po, syempre yung mga dating kong viewers dito, lagi kong inuulit to, pero naiintindihan nila yung mga sinasabi ko. Lagi kong inuulit para malaman nila, pero yun po, kaya ako lagi inuulit, ay magkakaiba po yung sasakyan, hindi po sila pare-parehas. Okay, meron Toyota, Mitsubishi, Ford, Nissan, ibasa na sa mga sasakyan para magkaroon kayo ng idea. Para sa mga gusto mag-DIY, sa mga car wash owner natin mga kaibigan dyan na laging nanonood ng ating mga tutorial, yun, shoutout po sa inyo. Syempre sa silent viewers, shoutout po sa inyo. Sa mga bagong subscribers, shoutout po sa inyo. Sa mga commentator dyan, yan, nakakatuwa kayo. Salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong suporta. So thank you po ng marami. Kaya sa mga baguhan, bago kayo mag-engine wash, ay mas mabuting magtanong kayo sa sa mga marunong or sa mga mekaniko kung ano yung mga dapat ingatan sa engine kapag kayo ay nagsagawa ng pag-engine wash. Or sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Yan ang mga kahimas, diba? Kitang-kita nyo naman, binasa ko yung makina, sinabun ko. So ganoon pa rin, walang nangyari. Ay meron pala, syempre luminis. Very good. Syempre walang nangyaring aberya katulad ng check engine, labas ng ABS, diba? So ang hindi nagkaroon na scratches yung kanyang pintura sa labas, hindi tayo nakasira ng insulator, iba yung pag-iingat lamang po. So sinasabi ko po yun bilang experience, syempre sa akin na rin mga diskarte. Okay? Kaya maraming salamat sa panonood.
So yun mga kaimas, patay muna natin. At medyo maingay yung makina. Meron ako konting didiscuss sa inyo, syempre. Patay muna natin ang ating pag-start sa makina nitong Toyota Fortuner. Ayan pala mga kaimas to. So lagi ko nakakalimutan na sa akin pag-engine wash ay laging kasama yung kanyang filter. So napakasimple lang niya mga kaimas. Tanggalin nyo lang yung kanyang lock. Halos magkakaparehas lang yan ang lock. Tanggalin nyo lang yan. 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 Then sa likod siguro meron din siya. Then pwede nyo linisin yung filter. Okay? Ayan, katulad nyan. Meron, para may nakita ako. Ayun, marumi. So pwede nyo i-vacuum. Okay? Then eto mga kahimas. Yan, siya na tayong cameraman. Then eto pwede nyo siyang i-blower. Okay, wag nyo i-spray ng pressure water. So blower lang mga kahimas, blower lang. Para matanggal yung alikabok. And then yung loob, pwede nyo siyang i-vacuum. Yan o. Hinigop niya. Mga dahon. Okay? Then pag inyong ilalak, syempre, make sure na tama yung inyong pagsalapak ng filter. Okay? Kailangan tama mga kahimas. Kung paano nyo tinanggal, kailangan ganon din yung pagkakabit ng filter. Ayan, marumi siya. Itikita nyo naman. Pati yung mga dahon ay nahigop. Then, yun lang. Pagkakabit nyo, ilock nyo lang ulit. Ayan, napakasimple lang. Hilahin lang pataas. Op, yeah, lock na yan. Okay, so ganoon lang mga kahimas. Napakasimple lang yan. Okay, so blower muna natin to. Or air compressor, pwede po yun.
We hold it down like we smoke.